Ang pang number 3 naman natin is yung glove box. Ito, may times to na bigla na lang nagbubukas, lalo na right side mirror. Hindi masyadong mahigpit yung pagkakakabit, no? Kaya, ayan, kagaya niya. Ayun. Bumper clips. Nawala yung mga clips. Pero buo naman yung mga kabitan. Yo, what's up mga tropa? Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man kayo nanonood, no? Bali ito, hindi ko nakukwento sa inyo. Bibigay ko sa inyo yung 10 things na na-encounter ko sa aking Suzuki minivan. So, let's go. Number 1 na naging issue natin sa ating minivan is yung paint. Hindi lang masyadong halata, no? Pero pa sa personal, pag nakita nyo yung ating unit is makikita nyo yung kanyang mga alam mo yung mga parang hindi masyadong ganun kapulido yung pagkakapintura. Nung 1 month pa lang ito sa atin, napansin natin na hindi maganda yung pagkakapintura niya. Hindi natin sure pero kasi napansin natin yan nung mga 1 month old na itong ating Suzuki minivan. So makikita nyo, meron siyang mga, ayan, yung parang nabiyak na pintura, no? So hindi lang masyadong halata, no? Pero sa personal, makikita nyo yan. Saka yung spoiler natin, mapapansin nyo na parang meron na siyang yung nabiyak na part, no? Kasi ito aftermarket lang to So kasama na to sa package na kinuha natin. So ayan, makikita nyo dyan. Yan mga tropa. So hindi ganun gaganda yung pagkakapintura mga tropa, pero para sa atin okay lang din naman. Ito pa yung naging issue ko nung bago pa lang, 2 weeks pa lang sa atin na mainan trip. Ginuhitan. Kagaya nito, hindi lang masyadong halata, pero makikita at mapapansin nyo yan sa personal. Pero okay lang din naman, hindi naman siya ganun kahalata. Ito pa, yung parang bumubukol. Ano yan sinabi na natin sa ating builder yan, at ang sabi niya is baka daw hindi natuyo ng maayos yung pagkakamasilya, tas pininturahan, o kaya lumubo. So, sinabi ko na rin yan sa ating builder. Ang sabi niya is ayun, baka daw hindi natuyo masyado. Ang paggawa lang naman daw noon is around 2,000. Pero syempre busy tayo at marami tayong ginagawa, hindi natin masikaso. So yan ang number 1. Ang number 2 naman is ang hirap buksan minsan ng mga pintuan sa likod. Napansin ko lang is yung parang rollers niya dito is pudpud na, no? Kagaya nung sa kabila. So may times na mahirap siyang buksan at isara. Kagaya nito sa kabila. Ayan, ang hirap buksan. So ito yun, yung sinasabi ko sa yung parang napudpud na, yung parang rollers na hindi na ito umiikot So ayan parang talaga napudpud na siya. So ayan, pagpasensyahan nyo na mga tropa, talagang madumi yung unit natin dahil araw-araw tayong lumalabas, no? Araw-araw ginagamit yung ating unit. So ayun, ang number 2 natin. Ang pang number 3 naman natin is yung glove box. Ito, may times to na bigla na lang nagbubukas, lalo na pag nalulubak. Ayan, kagaya natanggal, no? Di ko lang di ko pa lang siya na-align kasi parang hindi masyadong naka-align yung dito niya. So siguro kaya mababa yung hook niya, kaya yung kapit niya dito is hindi ganun ka swak. So may times na pag bumabiyahe tayo is bigla na lang siyang nahuhulog, no? Same lang din itong sa kabila. Kaya ang ginawa ko is nilagyan ko muna siya ng papel. Ayan, kung makikita nyo may papel yan mga trupa. Ayan, yun yung papel. Ayan, ang
ginagawa ko dyan, hindi ko pa rin to na-align. So alam ko na kung alam ko na kung bakit siya yan hindi kumakapit. Kasi pudpud na rin to. Ayan, pudpud na yan. At hindi masyadong naka-align yung nasa ilalim. So ang ginagawa natin is nilalagyan natin ng ayan ng karton pansamantagal. Right side mirror, hindi masyadong mahigpit yung pagkakakabit, no? Kaya ayan, kagaya niya, no, maalog-alog siya pag tumatakbo tayo. Hindi naman halata, pero hindi ko pa siya nahihigpitan actually. Pero pag nahigpitan mo yan, magiging stable na yan, hindi na yung gagalaw-galaw kagaya nung sa left side na side mirror, no? Ayan, no? Very tight. So dako naman tayo sa ating number 5 na naging issue. So yung windshield nito mga tropa, hindi lang halata, no? Pero kung titignan mong mabuti is meron siyang mga scratch. Siguro to sa pagpatong-patong doon sa container ba, no? Siyempre kasi kumbaga naka-disassembled lahat, no? So siyempre nakapatong-patong lahat to. Ewan ko kung may mga sapin yan. Kaya ayan ang nangyari mga tropa, meron siyang mga scratches, no? Pero alam ko pwede namang matanggalin kapag pinadetail. Sa sa mga salamin sa sides wala namang problema, no? Doon lang sa windshield natin. Pang number 6 naman na naging issue natin is ito. Minsan kailangan medyo maganda yung pagkakasarado mo kasi minsan kapag ginanon mo lang hindi siya nasasarado. Hindi ko alam kung wala lang siguro sa pagkaka-aligned. Ayan, ganyan. Dapat talagang medyo lalagyan mo ng konting force. So damako naman tayo sa ating number 7 na naging issue. Right speaker, minsan hindi tumutunog, no? So na-find out natin na hindi siya masyadong nakakabit sa speaker. Syempre itong mga sidings na yan, nakatanggal yan nung nakasakay sa sa container van. So naka-disassembled lahat yan. So hindi lang masyadong nakakabit o hindi lang nakakabit maayos yung wired ng speaker. So minsan hindi tumutunog. Kaya ang ginawa natin is inopen natin yan at chinek natin yung mga wirings. So yun, all good na ngayon. At ang pang 9 na naging issue natin is yung sa aircon blower. May natulo na tubig, no? Pero now hindi na siya tumutulo. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero sa aircon nito wala akong masabi mga tropa. Kahit tirik ang araw, malamig ang aircon niya. So yun lang naman, dati kasi tumutulo dito pero ngayon hindi na. Siguro mga 3 months nang hindi tumutulo. Hindi ko alam kung baka may na-stock lang na tubig dyan na kaya may tumutulo. So dumako naman tayo sa pang number 10 natin. Ayun, bumper clips. Nawala yung mga clips. Pero buo naman yung mga kabitan, yung mga clips lang nawala. Kagaya nito. Ito mga tropa, nung bumabiyay ako sa NLEX, no, natanggal yung clips. Sumayad tong, ewan ko anong tawag dito nakalimutan ko. Ayan, no, sumayad sa gulong. So ayan, nakadkad. So kaya naghahanap ako ng ganito, underneath cover ba tawag dyan, sa ganyan. So bibili tayo ng isang ganyan dahil ito is sira, nakadkad ng gulong. And dito rin sa likod meron din ako ditong nakita ito, hindi masyadong nakapit. So ang plano ko dyan, kapag nagkaroon ako ng time, tatanggalin, babaklasin ko yung buong bumper na yan. Check ko lahat ng mga clips at aayusin natin. Number 10 is yung electric fan na pinalagay natin. Kasama na yan sa builder natin. Nasira agad yung isa na lang yung gumagana mga tropa. Ayan, ito na lang yung gumagana. Yung isa wala na, sira na. So nakabili na tayo ng ng kapalit niyan. So wala pa lang talaga tayong time para magkalikot at ikabit yung bago, no. So ayun mga tropa, binigay ko na sa inyo yung 10 things na naging issue ng ating minivan, no. So hindi naman perfect ang ating minivan
At halos lahat naman din ng mga sasakyan is wala namang perfect, no? Kahit brand new is nagkakaroon pa rin ng mga sira. So para sa akin is minimal, and hindi naman major yung mga issue ng ating minivan, no? Minor lang for me. So yung mga yun is pwede naman nating i-address yung mga concern na yan, no? So wag lang sa engine, no? Kasi yun yung malaking magiging problema, no? Yun ang magiging major na problem kapag sa engine, no? So far, so good naman ang ating unit, no? Sa engine, wala akong masabi. Grabe. Long distance travel tested ang ating unit. And ito pa, maganda ang aircon system ng ating unit, mga tropa. Kahit tirik yung araw, lumalaban ang aircon, mga tropa. And yun, papalitan natin to. Meron na tayong nabiling kapalit, so hindi pa natin napapalitan. Kaya ayun, wala pa kasi tayo masyadong time na para palitan, no? Saka yung mga bumper clips is order tayo, no, para at least mapalitan natin yung kagaya nung underneath cover, no, na nasira nung nasa NLEX tayo dahil natanggal pala yung clips. At yung underneath cover is gumanon siya sa gulong, so nakadkad yung cover, no. So yun, maghahanap tayo, no, yun din yung papalitan natin, no. Tapos yung headlight nga pala nito stock is napakahina, lalo na kapag pagkagabi hindi mo masyadong makita yung mga dinadaanan mo, unless kung maliwanag or malinaw pa yung mata mo. So ang ginagawa natin, kasi naka-heavy tint tayo, ginagawa natin, nag-open window tayo at sinisilip natin yung paligid kapag sobrang dilim talaga. So ayun mga tropa, yun lang, at least na sabi ko sa inyo kung ano yung mga issue ng mga minivan in case man na bumili kayo is ma-encounter nyo din yung mga ganyan. Sa akin, for me is madali lang naman gawa ng paraan, kasi is minor issue lang naman. So yung mga nagbabalak kumuha ng minivans, mga tropa, expect nyo na hindi naman brand new yung kukuhanin nyo. So may masira at masira dyan. At pinaka number 1 na pwede kong i-advise sa inyo, sumanap kayo ng trusted na builder na para sa inyo. Kasi doon magsisimula kung solid build ba yung pagkakagawa ng minivan nyo. Yun, nasa builder pa rin yun at nasa pag-aalaga nyo. So itong minivan natin is alaga to sa PMS, and sinusunod natin yung mga iniiwasan natin na dumaan sa mga masyadong ba. Syempre hindi naman ganun kataas ang mga minivan, no? Kahit naman yung mga sedan is iiwasan nila yung mga kagaya niyan, bumabiyahe tayo, may times na bahain dinadaan natin, mahanap tayo ng alternative way para maiwasan yung mga yun, no? Saka ayun, hindi natin kinakalimutan na i-check yung oil level and air filter, no? Time to time chine-check din natin yan. At ayun, hindi nawawala yung PMS sa atin. So ayun, maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta, mga tropa. Bubulal na si tropa. Ayun, thank you and God bless us all. Let's go!